Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Makalipas ang 3 buwan mula sa tagpong ito ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan makikitang naglalakad si Chen Fan at Kyung. Nagtanong si Chen Fan kung nasaan si Yao Yao, pansin niya rong hindi na ito masyadong sama-sama kay Kyung, at sumagot naman si Kyung na mayroon daw kasing bagong Korean na transfer student na napakagwapo at ito ang kinahuhumalingan ni Yao Yao, ngayon palagi silang magkasama. Sinabi ni Chen Fan na malapit na rong magtapos ang semester kaya bakit mayroon pa rong bagong Korean transfer student at ni ito pa ay gwapo. Tama, tugon naman ni Kyung, talagang iyon daw ay napakagwapo. Ito raw ay tila isang leading man sa mga Korean drama. Mahilig daw kasi si Yao Yao sa mga Korean drama, at narinig niya raw na ang taong iyon ay member ng Sunshing Lee family. Sunshing Lee family, patanong na sambit naman ni Chen Fan ang greatest conglomerate ng Korea. Oo, tugon naman ni Kyung at nagsabing sa tingin niya ito ay in charge sa biology ngunit hindi raw siya sigurado sa buong detalye. Sa kabilang dako naman ay nagtitilian ang mga babaeng mag-aaral pagdaan ng Korean student at ni Yao Yao. Grabe o, patingnan nyo, napakagwapo, sambit ng iba. Ilang sandali pa ay nagkasalubong sila, at ipinakilala ni Yao Yao ang kasama niya. Ito raw ay si Lee Bingshun, ang kanyang nobyo, isang Korean transfer student sa School of Biology at ito rin ay ang director ng Sunshing Biotechnology. Hello, ako si Lee Bingshun, bati ng lalaki sabay extend ng kamay. Ako si Chen Fan at ito ang aking nobyo na si Fang Kyung, tugon naman ng ating bida at makikitang ngumiti lang si Kyung. Anong nobya, patanong na sambit naman ni Yao Yao, wag daw nitong i-take advantage si Kyung. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, mukhang nakahanap na raw ito ng backer, at nangangahas na ito ngayong sumagot-sagot sa kanya. Tumingin siya kay Lee Bingshun at idinagdag na mayroon dong aura na nag-e-emanate mula rito. Ito ay napaka-similar sa Jisin ngunit higit na mas malakas at ibinida naman ni Yao Yao na si Bingshun ay isang scholar ng School of Biology ng Hancheng University at sa pagkakataong ito raw ay specially ito na itinransfer dito sa Jinling University. Sinabi naman ni Bingshun na mayroon daw kasing internationally renowned na professor dito kailan lang at gusto niya raw itong makilala. Nagtanong si Kyung kung ang tinutukoy ba nito ay si Professor Chen Baekchuan. Oo, tugon naman ni Bingshun. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, narito raw ba ito para sa kanya at sa life serum? At tinanong naman ni Bingshun si Chen Fan kung ano ang line of work nito. Ako, patanong na tugon naman ni Chen Fan, siya raw ay isa lamang student, at sinabi ni Bingshun na kung interesado ito, maaari daw itong sumali sa Sunshing pagkatapos ng graduation. Ang kanyang uncle daw ay ang main representative ng Sunshing office dito sa Jinling. Oh dear, sambit naman ni Yao Yao sa kanyang isip, nakalimutan niya rong sabihin dito ang patungkol kay Chen Fan, na hindi na nito kailangang magtrabaho pa para sa ibang tao. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Bingshun may gagawin pa raw siya, nagtanong si Yao Yao kung sasama ba siya, ayos lang, tugon ni Bingshun, magpatuloy na lang daw sila kung saan nila binabalak na pumunta at sumakay na siya sa isang kotse. Director Lee, sambit naman ng isang lalaki, narito na raw ang lahat ng impormasyon na ni-request nito. Nainis naman si Bingshun nang makita ito, bakit tanging mga superficial na mga impormasyon lang ang narito, bakit walang impormasyon patungkol sa kung sino si Chen Baekchuan, saan ito nakatira, saang family ito nagmula, nasaan na ito ngayon, ano hindi raw ba nila kayang hanapin o alamin ang patungkol sa mga bagay na iyon. Narito raw siya upang sundin ang orders mula sa kanyang family na kunin ang formula ng life serum. Paano niya naman daw magagawa iyon kung magbabase lang siya sa mga walang kwentang impormasyong ito? Patawad, sambit ng lalaki, don't worry, i-activate niya raw ang lahat ng mga resources ng Sunshing dito upang imbestigahan si Chen Baekchuan. Sinabi ni Bingshun na ang life serum ay napakahalaga. Ito raw ay mayroong kakayahang i-alter ang landas ng biotechnology na tinatahak nila ngayon. Yao Yao, sambit naman ni Kyung, sa tingin niya raw mas maiging dumistansya ito kay Lee Bingshun, nakakaramdam daw siya ng matinding dangerous vibe sa taong iyon. Nagulat naman si Chen Fan na nararamdaman ni Kyung ang bad intention sa likod ng facade ni Bingshun. Mukhang ang Jade Magical Tool daw na ibinigay niya ay dahan-daang nagre-reconstruct sa body and mind ni Kyung na siyang naging dahilan upang maging mas sensitive pa ito ngayon.
Don't worry, tugon naman ni Yao Yao, nakikipaglaro lang daw siya sa taong iyon. Hindi niya raw hahayaang i-take advantage siya nun at napabuntong hininga naman si Qiyong. Mula doon ay tumungo si Chen Fan sa Dongshan Terraces, napasabi sa kanyang isip na mamayang gabi sa wakas makukumpleto na raw ang Qinglong Formation. Ang Qinglong Formation ay nangangailangan ng tens of thousands na wood bilang base, complemented ng 72 magic tools at entrapment ng spiritual chi ng buong Qinglong Lake. Ito ay aalingaw sa konstelasyon ng mga bituin sa kalawakan, pati na sa ilalim ng kalupaan, at ito na ay ang magiging pinakamalakas na formation na nagawa niya. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng lahat ng preparasyon, ay sinimulan ng buuin ni Chen Fan ang Qinglong Dragon Formation. Sinimulan niya sa pag-activate sa Spirit Gathering Formation, Spirit Leading Formation na nagdulot ng pagbuhos ng ulan, essential upang ma-activate niya ang Misty Formation, pagkatapos ay ang Illusional Formation, Giant Woods Formation, at ang Life Creation Formation. Ang panghuli ay ang Dragon Formation. Binigyan niya ng order si Tongshan, inangat nito ang isang item, Dragon Formation. Sigaw ni Chen Fan na siyang naging dahilan ng pagyanig ng buong lugar, nabalot ng napakatinding spiritual energy, at nagsimula ng mag-materialize ang Dragon Formation. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa stage na ito, isang hakbang na lang upang ang Dragon Formation ay ma-detach mula sa formation at mag-exist ng may sariling kalayaan. At ngayong sa wakas natapos na ang Qinglong Dragon Formation, makakapagsimula na raw sila sa pag-mass-produce sa life serum at lumipat ang eksena sa loob ng lab. Dito ay sinabihan ni Chen Fan ang lahat na itigil muna ang kanilang mga ginagawa at lumapit sa kanya, at ganoon na nga ang ginawa ng mga ito. Sinabi ni Chen Fan na ngayong kumpleto na ang preparasyon para sa pag-mass-produce ng life serum, sila ay magko-construct ng malaking factory at magsisimula ng magbenta ng mga life serum sa lalong madaling panahon. Sinabi niya sa mga postgraduate students na sa araw na ito ang kanilang laboratory mission ay kumpleto na, maaari na silang umalis sa lab pagkatapos na makuha ang kanilang scholarship prize money na siya namang labis na ikinatuwa ng mga ito. Great sambit ng isa ngayon, maaari niya na rong ma-bring back to life ang life serum sa sarili niyang paraan, at sinabi naman ng iba na maaari din daw nila itong mamas-produce paglabas nila. Maya-maya pa ay umalis na ang mga mag-aaral, mga biologist at iba pa, at dito ay tinawag ni Teacher Zhu si Chen Fan. Professor Chen, sambit niya, paanong nangyaring hinayaan nitong umalis ng ganon-ganon lang ang mga iyon, why not, tugon naman ni Chen Fan. Mayroon daw silang pinirmahang kontrata, tutulungan siya ng mga ito sa research at development ng life science at siya ay ang magpo-provide ng scholarship para sa kanila. Sumagot si Teacher Zhu na ngunit ang life serum daw ay napakahalaga, marami rin sa mga researcher na sumali ay huli na, at maaaring ni ang iba pa raw sa mga ito ay mga spy. Kaya kung hahayaan niya ang mga yun na umalis ng ganon-ganon lang, hindi raw ba't magiging sanhi lang iyon upang ma-disclose ang formula ng life serum? At sinong nagsabing na-disclose na ang formula, tugon naman ni Chen Fan na siyang ikinabigla ni Teacher Zhu. Naglabas si Chen Fan ng ilang mga items, at sinabi niya kay Teacher Zhu na subukan nitong i-conduct uli ang experiment gamit ang formula na ginamit nila at tingnan kung makakaproduce ba ito ng concentrate ng life serum. Iyon na nga ang ginawa ni Teacher Zhu at ilang sandali pa ay sinuri niya na ang resulta. Teka lang, sambit niya, bakit ito raw ay cloudy liquid? Ito raw ay ibang-iba sa clear blue luster na iniimit ng concentrate ng life serum. At ayon daw sa test data, ito ay isa lamang normal na yeast. Sinabi ni Chen Fan na gaya ng sinabi niya na dati pa, ang life serum ay hindi maaaring maproduce gamit lang ang technology dahil all in all, ito ay nakabase sa magic skills. Hay, sambit naman ni Teacher Zhu, nag-alala lang daw pala siya para sa wala. Magkasama kayo ni Yu Qing sa nagdaang mga araw, tama ba, sambit ni Chen Fan, na siya namang ikinagulat ni Teacher Zhu at napatanong kung papaano ito nalaman ni Chen Fan, ngunit sumagot lang ang ating bida na hindi na kailangang malaman pa ni Teacher Zhu ang patungkol doon, dalhin na lang daw siya nito kung saan naroroon ngayon si Yu Qing, at idinagdag sa kanyang isip na ngayong ang research para sa mass production ng life serum ay nakumpleto na, oras na upang makipag-negotiate sa military. At mula doon ay tumungo na sila sa kinaroroonan ni na Yu Qing. General Chen agad namang bungad ni Advisor Yu, ang kasama niya rong ito ay si Ding Shanzou,
ang head ng Biology Research Agency na nasa ilalim ng National Technology Defense Ministry. O tugon naman ni Chen Fan, mukhang hindi raw ito na surprise sa kanyang biglaang pagbisita, at sumagot naman si Advisor Yu na dahil sa mga ang recent actions nito ay nagpapakita lang na nakahanda na itong makipag-negotiate sa military. Tama yun, tugon naman ni Chen Fan, ang research at development ng life serum ay umiral for quite some time, at ngayon ito ay handa na upang lumikha ng history. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa kabila ng katotohanang ang life serum ay isang byproduct ng kanyang pag-cultivate sa mga spiritual plants, ito ay magiging napaka-influential sa human civilization. Bukod pa doon, siya raw ay napaka-curious kung ang Earth ba ay maaaring humakbang sa cultivation civilization sa hinaharap. Nagtanong si Chen Fan kung paano nila i-deal yung mga researchers na umalis na. Hasambit naman ni Advisor Yu bakit siya raw ang tinatanong nito, ito ang basta-basta na lang nagpaalis sa mga yun dahil sa mayroon itong buong kumpiyansa. Hahatugon naman ni Chen Fan, well kung ganun mapag-aalaman daw ng mga yun na ang formula na natutunan nila ay walang silbi at hinding-hindi nila mamamas-produce ang life serum. Sinabi naman ni Mr. Ding na ito rin daw ay ang bagay na nagpapagulumihanan sa kanya, dahil natuklasan na raw nila kailan lang na ang tunay na life serum ay hindi maaaring ma-reproduce sa labas ng lab. Mayroon daw bang parte kung saan hindi tama ang pagkakagawa nila, o hindi naman kaya na ang formula ay mali? Sumagot si Chen Fan na wala sa mga bagay na binanggit nito. Mr. Ding, may nararamdaman daw ba itong kung anong bagay sa life serum na tila unique? Unique pa, tanong na tugon naman ni Mr. Ding, well pakiramdam niya raw ay mayroong mysterious power na nakapaloob sa life serum, at ang power na ito ay mayroong kakayahang magbukas ng pinto sa evolution ng human body. Exactly, tugon naman ni Chen Fan. Iyon daw ay ang tinatawag na spiritual chi o yuan chi. Ipinaliwanag ni Chen Fan ang buong detalye, at ilang sandali pa ay makikita ang reaksyon ng dalawa. Ay sisambit ni Advisor Yu, no wonder dagdag ni Mr. Ding. Sinabi ni Chen Fan na sila ay nagiging digressing, ano raw ba ang value ng life serum para sa kanila, ngunit isinagot lang ni Advisor Yu ang kanyang paboritong linya na siya ay fully in charge, within the range. Nakahanda siyang tumanggap ng mga kondisyon. Well, sambit naman ni Chen Fan, maaari niya rong ipaalam sa kanila na mayroong higit sa isang type ng life serum. Bukod sa life serum na binabalak nilang i-mass produce, mayroon pang tinatawag na essence type. Nagtanong si Advisor Yu kung ano ang kaibahan ng life serum at sa sinasabi nitong essence type, at napareact si Advisor Yu nang sinabi ni Chen Fan na ang essence type ay concentrated. Maaaring ito raw ay 2 beses, 3 beses, o 5 beses na mas concentrated kumpara sa life serum. General Chen, patanong na sigaw naman ni Advisor Yu, ang sinasabi raw ba nitong essence type ay maaari ring mamas produce? Of course, tugon naman ni Chen Fan. Ang kanyang initial plan daw ay ang i-mass produce ito sa mga global consumers. Ang twice concentrated serum ay ibebenta niya lang sa mga lokal na mamamayan ng Huaxia, at ang 3 o 5 beses na mas concentrated na serum ay ilalaan niya lang sa military. At since sila raw ay nagko-conduct ng research para sa military, siguro naman nakita na nila yung mga transcends. Nagtanong si Mr. Ding kung ang ibig ba nitong sabihin ay yung mga taong mayroong mga superpowers, o tugon naman ni Chen Fan. Nakuha raw ng mga iyon ang kapangyarihang iyon. Kailangan nila ng external forces upang i-catalyze ang awakening ng kanilang powers, at ang life serum ay maaaring maging catalyst. Talaga ba, gulat na sambit ni Mr. Ding, kung iyon ay totoo talagang ito raw ay isang bagay na maaaring magpabago sa mundo. Nagtanong siya kung ano ang kondisyon ni Chen Fan upang ibigay nito sa kanila ang life serum, at sumagot naman si Chen Fan na kailangan niya ng death exemption medal. Tugon ni Mr. Ding, ang kondisyon daw nito ay napaka-unconventional, at sinabihan ni Advisor Yu si Teacher Zhu na kung maaari mag-excuse muna ito na siya namang agad na sinang-ayunan ni Teacher Zhu. Lumapit si Advisor Yu kay Chen Fan at nagsabing regarding sa life serum at security issues, kailangan niya raw ng discussion patungkol sa detalye. Nagtanong si Chen Fan kung saang aspeto, at sinabi naman ni Advisor Yu na ayon sa data, sa loob ng 3 buwan na nagkakaroon ito ng research patungkol sa Serum 1,
mayroong maraming mga international spies at mga special organizations na pumunta rito sa Jinling at mayroon silang rason upang maniwala na ang sadya ng mga ito ay ang life serum. Halimbawa na lang daw ay ang isang ito na si Mr. Li Bingshan, o sambit naman ni Chen Fan na meet niya na raw ito few days ago, at idinagdag naman ni Advisor Yu na ang actual identity nito ay person in charge ng Sanxing Dark Force at ito ay isang special transcend na mayroong A+ skills. Ano ang Sanxing Dark Force? Ano ang ibig sabihin ng A+? Tanong naman ni Chen Fan. At sumagot si Advisor Su na ang Sanxing Dark Force ay isang special department na binuo upang mag-gather ng mga martial experts na mayroong iba't ibang special powers. Ito raw ay isinet up upang i-oppress ang mga traitors at mangolekta ng impormasyon, pati na rin assassination para sa kanilang mga kalaban. Ang A+ grade ay isang grading system para sa mga transcends, katumbas ito ng mga half-step huajing para sa mga martial experts. So ang ibig sabihin ba nito ang Li Bingshan na ito ay isang powerful na transcend, at idinagdag naman ni Advisor Yu na ang skill na mayroon ito ay kayang magpalagay sa kanya sa top 5 ng Li family's Dark Force. O tugon ni Chen Fan kung lalapit ito sa kanya papatayin niya raw ito na siya namang nagbigay ng goosebumps kay Advisor Yu. Nagtanong si Chen Fan kung paano naman ang patungkol sa kanyang mga magulang at family, please be assured tugon naman ni Advisor Yu. Ang mga magulang at iba pang family members nito ay bibigyan nila ng protection sa ilalim ng SS level security at ang mga ito ay babantayan ng Kanglong Unit 24/7. Idinagdag ni Advisor Yu na mayroon pang ilang taong gusto niyang i-introduce kay Chen Fan, kabilang na dito ang Dark Totem at ang Dark Moon ng Hong Sect. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip na ang interest daw at attraction para sa life serum ay beyond sa kanyang imagination. Napatingin siya sa isa pang profile na nasa mesa at napatanong sa kanyang isip kung bakit narito rin ang babaeng ito. Ito raw ba ay narito rin para sa life serum? Ang pangalan nito ay Shueidai, siya ang family master ng Shueidai family ng Japan. Hindi raw ba't ito ay ang fiancé ng kanyang roommate sa Jinling, at lumipat ang eksena sa residence ng Tang family kung saan makikitang inaabutan ng tiyaan ni Yaifei si Miss Shueidai. Nagtanong si Yaifei kung ano ang dahilan ng pagpunta nito rito sa Huaxia, at sumagot naman si Miss Shueidai na ang kanyang fiancé raw ay nag-aaral sa Jinling University, narito raw siya upang tanungin ito kung nakahanda ba itong pakasalan siya. Ano sambit naman ni Yaifei? So nag-aaral raw pala sa Jinling ang fiancé nito, kailan lang medyo naging unstable daw ang bagay-bagay sa Jinling. Miss Shueidai pakiusap mag-ingat daw ito ngunit biglang sumabat ang isang lalaki na ano naman daw ang magagawa ng mga experts na narito sa Jinling, kahit sino pa man daw ang sumugod natitiyak niyang kayang-kaya niya raw itong pugutan ng ulo sa isang slash lang. Hasambit naman ni Yaifei sa kanyang isip ang His Hangjai daw na ito ay napakayabang, at tinanong niya si Mr. His Hangjai kung sino ang guro nito. Sumagot si His Hang na siya ay ang disciple ni Beiting Chuan, isang Kendo Grandmaster at ang kanyang master ay isa sa 4 Kendo Grandmasters ng Japan. Hasambit naman ni Yaifei nagtataka raw siya kung gaano may kukumpara si Mr. His Hangjai sa mga martial Grandmasters ng Huaxia, at sumagot naman si His Hang na ang mga martial Grandmasters ng Huaxia ay nasa parehong antas lang ng mga Kendo Grandmasters ng Japan. Nagtanong naman si Yaifei kung narinig na ba nito si Chen Baixuan. Sumagot si His Hang na narinig niya rong si Chen Baixuan ay ang top expert ng Huaxia, kahit nga raw ang kanyang guro ay mayroong mataas na pagtingin sa taong iyon. Hasambit naman ni Miss Shueidai sa kanyang isip ang napakayabang na si Mr. His Hang ay respectful kay Chen Baixuan, at sinabi naman ni Yaifei na maaaring hindi raw nito alam, ngunit sa kasalukuyan si Chen Baixuan ay narito sa Jinling at nag-aaral sa isa sa mga universities na narito. Ano sambit ni His Hang sa kanyang isip? What a coincidence, dagdag naman ni Miss Shueidai. Ilang sandali pa ay umalis na sila, at sa loob ng kotse ay nagtanong si Miss Shueidai kay His Hang kung sa tingin ba nito yung mga sinabi ni Yaifei ay totoo. Sumagot si His Hang na sa tingin niya iyon ay hindi totoo, si Master Chen Baixuan ay ang top Grandmaster ng Huaxia Martial World, bakit naman daw ito mag-aaral sa isa sa mga universities dito sa Jinling? Lady malamang pinapalabas lang daw ng babaeng iyon na siya ay related kay Chen Baixuan upang mailigtas mula sa mukha ng kahihiyan ang Tang family.
Ngunit sinabi lang ni Miss Shueidai kay Hishang na ito ay hindi isang babae kaya hindi nito nararamdaman. Nung si Yaifei daw ay nagsalita patungkol kay Chen Baixuan, ito ay mukhang isang abandoned woman. Ganoon ba tugon ni Hishang at idinagdag naman ni Miss Shueidai na ito ay isang poor woman na hindi namamalayang siya ay in love. Ang Tang family ay nakatakdang bumagsak. Ngunit gusto niya rong ma-meet si Chen Baixuan upang malaman kung anong uri ng lalaki itong inaasam ni Miss Yaifei. Lady sambit naman ni Hishang pakiusap mag-ingat daw ito sa kanyang mga binibitawang kataga. Si Master Chen Baixuan ay ang top grandmaster ng Huaxia. Ang taong iyon ay napakamapanganib. Ngunit ngumiti lang si Miss Shueidai at nagsabing sasamahan naman daw siya nito, hindi raw ba? Sumagot si Hishang na natatakot siyang ang kanyang kendo skill ay napakalayo kung ikukumpara kay Master Chen Baixuan, at sa tingin niya ang match nito ay ang kanyang master. Master Baiting Chuan patanong na tugon naman ni Miss Shueidai, although naiintindihan niya raw ng mabuti ang characteristics ng mga tao, ngunit hindi niya raw maiwasang maramdaman na si Master Baiting Chuan ay isang malalim na tao at mahirap na maintindihan, at idinagdag sa kanyang isip na ang trip niya raw na ito rito sa Jinling ay naging mas interesting pa. Sa Jinling University naman pagkatapos na magbigay ng leksyon ni Chen Fan ay sinabi niyang ito na ang huling klase nila sa semester na ito, magkita-kita na lang daw sila sa susunod na semester. Ilang sandali pa ay lumapit ang dalawa kay Chen Fan, Professor Chen sambit ni Bingshan magandang araw, matagal niya na raw itong hinahangaan. Professor Chen dugtong naman ni Yao Yao si Li Bingshan daw ay isang Korean transfer student, ito rin ay ang director ng Sanxing Biotechnology. O ganoon ba tugon ni Chen Fan, at ano naman daw ba ang sadya ni Director Li Bingshan sa kanya at sumagot naman si Bingshan na gusto niya rong i-represent ang Sanxing upang kausapin si Professor Chen sa detalye patungkol sa life serum. Patawad tugon ni Chen Fan ngunit ang life serum daw ay ang top secret ng kanilang laboratory. Ngunit nag-cast lang si Bingshan ng mental technique at nagtanong kung hindi ba nito i-reconsider, at idinagdag sa kanyang isip na nag-agree na lang daw sana ito habang nagpapakonize pa siya, sa tingin daw ba talaga nito ay mapoprotektahan nito ang life serum ito ay isa lamang hamak na university professor. Hasambit naman ni Chen Fan talaga rong ng ahas itong mag-show off sa harap niya sabay cast din ng mental technique upang i-counter ang skill na binitawan ni Bingshan, at bigla na lang dumugo ang mata nito. Bingshan sigaw naman ni Yao Yao nagtanong kung ano ang nangyari, how dare you sigaw ni Bingshan kay Chen Fan ang lakas naman daw ng loob nitong wasakin ang kanyang special power na ininsayo niya sa loob ng isang dekada ngunit sumagot lang si Chen Fan na ito ay isang lesson upang ipaalala kay Bingshan na palaging mayroong isang individual na higit na mas malakas kaysa sa kanya. Kapag ito raw ay nang ahas pa uli na i-offend siya, hindi lang daw injury ang aabutin nito kundi kamatayan. Ano sigaw naman ni Bingshan sa tingin daw ba talaga nito palalagpasin niya ang bagay na ito, at humingi naman ng tulong si Yao Yao sa ibang mga mag-aaral. Chen Baixuan sigaw ni Bingshan papatayin niya raw ito, paulit-ulit niyang sinambit kahit na hinihila na siya palayo ng ibang mga mag-aaral. Pagsapit ng hapon paglabas ni Chen Fan sa university ay naglalakad siya nang bigla siyang may napansin, come on out sambit niya lumabas na raw ito alam niyang narito ito. Isang beses sa isang linggo lang siya lumalabas kaya ito na ang tsansa nito. Also ang gamitin ang dimwit na tulad ni Li Bingshan upang i-test siya hindi raw ba ito natatakot na ma-offend ang Sanxing family, ngunit sarkastiko lang na nagtanong ang lalaki kung sino ang Sanxing Li family. Good day Mr. Chen sambit niya at mapag-aalamang ang taong ito pala ay ang leader ng Hongsek Darkmoon, ang King of Thunder na si Suolong. Lumabas ang isa pa at sinabi ni Suolong na hindi niya raw alam kung may pakiba si Mr. Pu na ginamit nila si Li Bingshan bilang bait ngunit sarkastiko lang din itong nagtanong kung sino si Li Bingshan, kahit nga raw ang master ng Li family ay nagpapakita ng paggalang kapag humaharap sa kanya. Good day Master Chen Baixuan dagdag niya pa, siya raw ay si Lu Jinwan mula sa Jianchuan ng Korea. Sinabi ni Suolong na si Master Pu ay isang battle master at ang worship ng Li family. Matagal na raw nitong hinahangaan si Master Chen Baixuan. O kayo lang bang dalawa tugon ni Chen Fan nang biglang lumabas ang dalawa pa, sinabi ni Suolong na si Master Chen ay ang top grandmaster ng Huaxia, kung hindi raw sila pumunta rito ng handang-handa, hindi raw sila mangangahas na i-provoke ito. Nagpakilala ang babae bilang Lady Red Aula,
nagpakilala ang isa pa bilang King Kong Baki, sila raw ay nagpapaabot ng paggalang kay Grandmaster Chen. Not enough, sambit ni Chen Fan at lumabas ang isa pa, ito ay ang The Ghost na si Theist, ang leader ng Dark Totem, at ang superpower ng Underworld. Not bad, sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, ang dark energy raw na nag-e-exude mula sa taong ito ay pinakamalakas sa mga nakita niya ng mga transcends. So sambit niya nagsanib puwersa daw pala ang mga ito, sumagot si Mr. Pu na siya raw ay isa lamang worship ng Li family, ngunit hindi raw siya aso ng mga ito. Furthermore, ang kanyang family ay isa sa mga giants ng kanilang area. Sino raw ba ang Li family na iyon sa tingin nila? Mr. Chen, sambit ni Thea sa stage daw na kinatatayuan nila, kayang-kaya nilang maghari sa kani-kanilang mga area at e-enjoy ang pag-worship ng hindi mabilang na mga magnate sa kanila, kaya bakit kailangan pa raw nilang labanan ang isa't isa? O tugon naman ni Chen Fan, so ang ibig daw ba nitong sabihin nakahanda itong ilibing ang hatchet at kalimutan na lang ang patungkol sa pagkamatay ni Mr. Jason? Sumagot si Theas na deserve ni Mr. Jason na mamatay dahil sa ginawa nitong pag-offend sa Grandmaster ng Huaxia, ganun pa man kailangan dong ibigay ni Master Chen sa kanya ang formula ng life serum, kapag ginawa iyon ni Master Chen aalis na raw siya agad dito dala ang formula at hindi na siya sasama sa gagawing ambush ng mga ito. Ano, sigaw ni Baki na pa-react din si Aula, hindi raw nila makukumpleto ang mission na ito kung wala ito, subalit sumagot lang si Chen Fan na iyon ay imposible. Ganun pa man kung gusto raw talaga nito ang formula maaari daw itong kunin ng sapilitan ni Theas mula sa kanya. Kahit na magsama-sama pa raw silang lima na narito ay wala silang panama sa kanya, ngunit iyon ay sapat na upang maabala ka namin. Dugtong naman ni Aula sabay cast ng kaunting fire technique na siya namang ikinagulat ni Chen Fan, ano hindi raw ba siya ang target ng mga ito, at sumagot naman si Suolong na secondary target lang nila ito. Sa pamamagitan daw ng pag-abala nila rito kay Master Chen, magkakaroon ng sapat na oras upang ang Dark Forces ng Li family at ang mga tao ng Darkmoon na mag-break in sa Serum Factory upang kunin ang mga production machines na nasa loob. Hasambit naman ni Chen Fan, hindi raw ba natatakot ang mga ito na i-offend ang Hua, ang mga iyon daw ay ang in-charge sa factory. Ngunit sumagot lang si Aula na ang tanging masisisi lang nito ay ang life serum dahil sa pag-attract nito ng labis na atensyon. So ano na Master Chen, dagdag ni Suolong, makikipaglaban pa rin daw ba ito sa kanila? Of course, tugon naman ni Chen Fan, hindi niya raw alam kung ano ang mangyayari sa production base, ngunit para sa kanila na narito, silang lahat daw ay mamamatay. Sparrow, tawag naman ng isang lalaki sa isang babae sa isang dako, sino raw ba sa tingin nito ang mananalo? Sumagot si Sparrow na maaaring si Chen Baekhyun daw ay malakas. Ngunit ang harapin nito ang 5 S-level experts na mayroong iba't ibang activities at division of work, mahihirapan daw itong manalo. Sinabi naman ng isa na minsan na wrong nakalaban ng kanilang boss ang Theas na iyon sa Europe, ngunit ito ay nakatakas, habang ang Chen Baekhyun naman na ito ay isang napakalalang troublemaker. Tiger, tanong naman ni Sparrow, kaya daw ba nitong manalo sa Chen Baekhyun na iyon? Siyempre hindi, tugon ni Tiger, ang kanilang boss daw ay gumawa ng Heaven's Chart at iniluklok ang taong iyon sa top, habang siya naman ay nasa bottom ng top 10. Alright, cut the crap, sambit ni Sparrow, magsisimula na wrong maglaban ang mga ito. Ano, sambit naman ni Tiger, talaga raw bang dito maglalaban ang mga ito sa loob ng campus ng Jinling University sabay talon? Kung magiging reckless daw ang mga ito rito maaaring hindi nila kayang silang dalawa lang na i-control ang sitwasyon. Don't worry, tugon naman ni Sparrow, matagal na wrong minamatyagan ng kanilang boss ang Theas na ito, maaaring narito lang daw ito sa paligid at hindi lang ipinapakita ang kanyang sarili. Hehe, sambit naman ni Tiger, ito raw ay magiging great load kung narito ang boss nila, nang biglang mayroong tumawag kay Sparrow at ipinaalam ang patungkol sa pag-atake ng Darkmoon Force at Dark Team ng Li family sa production base ng Life Serum at inutusan sila ng kanilang mga higher-ups na tumungo doon upang maging backup. Haang mga iyon ay mayroong guts, sambit ni Tiger, ngunit kung aalis sila rito ano ang mangyayari? Sumakay na si Sparrow sa kanyang motor at nagsabing wag itong mag-alala, ipaubaya na lang nila ang mga ito sa kanilang boss at kay Chen Baekhyun. Humarurot na si Sparrow, hoy hintayin mo ako, sigaw naman ni Tiger. Chen Baekhyun, napakayabang mo, sigaw naman ni Mr. Pu sa kabilang dako sabay sipa. Ngunit iniwasan lang ito ni Chen Fan, sabay suntok na agad namang iniwasan ni Mr. Pu sa pamamagitan ng pagtalon at naglabas ng dagger,
makikitang si Baki ay sumugod na rin, nililigawan mo ang kamatayan sambit naman ni Chen Fan at aatakihin sana si Baki ngunit biglang nagpakawala ng fire magic si Aula na siyang naging dahilan upang i-cancel ni Chen Fan ang kanyang atake upang umiwas. Nagcast na rin ng lightning technique si Suolong at mukhang sabay-sabay na aatake ang apat. Tinanggap ni Chen Fan ang atake ni Suolong at makikita ang pagkagulat ni Mr. Pu. Bakit hindi niya raw masaksak ang taong ito kaya niya nga raw mag-penetrate sa bakal? At sinalubong naman ni Chen Fan si Baki sa pamamagitan ng siko na siyang naging dahilan upang mag-crack ang mga buto nito sa balikat. Napasigaw siya napahawak sa kanyang balikat paano raw ito naging posible. At hinigup naman ni Chen Fan ang fire magic ni Aula na siyang ikinabigla nito anong uri daw ba ng halimaw ito, medyo masarap sambit naman ni Chen Fan. Hasigaw naman ni Theus talaga raw palang ito ay ang number 1 sa Huaxia everyone ibigay daw nila ang lahat, nag-release ng chi si Baki at nag-roar na siyang naging dahilan upang mapunit ang kanyang damit, umatras naman ng bahagya si Aula naging berserk na naman daw ito. Sinabi ni Chen Fan na sinabi niya na rong mamamatay silang lahat dito. Una niyang inatake si Mr. Pu mayroon daw itong guts upang saksakin siya. No sambit nito sabay release ng isang teknik. Ngunit sinalulang ito ni Chen Fan at nagsabing ito ay ang una, nagdash patungo kay Mr. Pu at inatake ang kanyang hita. Fox sambit ni Mr. Pu sa kanyang isip muntik na raw siyang mamamatay buti na lang nakareact siya agad. Nagdash out si Chen Fan tumalikod lumingon at ngumisi. Nagtaka naman dito si Mr. Pu ito raw ay weird bakit hindi ito nagpatuloy sa pag-atake, ganun pa man makikitang mayroon ng butas ang dibdib ni Mr. Pu at bigla na lang bumagsak. Napatingin ang apat sa kanya ngunit agad din nilang ikinumpos ang kanilang mga sarili, umatake tayo ng sabay sigaw ni Aula. Sumugod si Baki nagcast ng fire magic si Aula nagcast ng lightning magic si Suolong at nagcast din ng kanyang magic si Theus. Inextend ni Chen Fan ang kanyang kaliwang kamay patungo sa rumaragasang si Baki nag-release ng condensed chi na siyang tumama sa dibdib nito, tumagos sa kanyang likod pangalawa sambit ni Chen Fan. Hasaad naman ng isang lalaki mula sa malayo so ito raw ba ay ang tunay na ability ni Chen Baekshun? Talagang ito raw ay ang top 1 ng Huaxia. Tumingin si Chen Fan sa dalawa no sambit ni Aula kailangan na raw nilang umalis, retreat sigaw naman ni Suolong. Pangatlo sambit ni Chen Fan sabay cast ng lightning at fire magic sa magkabilang kamay. Pinag-isa at sinabihan ang dalawa na napakalala nila pagdating sa pagkontrol sa kanilang sariling mga kapangyarihan, at nagpakawala. Nakaiwas ang dalawa hindi makapaniwala paano raw nangyaring kaya nitong kontrolin ang kanilang mga kapangyarihan. Sinabi ni Suolong na kontrol at pinagsama pa nito ang fire at lightning power. Anong uri ng alamat ito sambit ni Aula nang bigla na lang tinamaan ng kidlat si Suolong. Theus sambit ni Chen Fan hindi pa rin daw ba ito tatakbo ngayong wala na ang mga kasama nito, na siya namang ikinagulat ni Theus paano raw siya nito nahanap. Chen Baekshun sambit niya na underestimate niya raw ang abilities nito bakit hindi na lang daw sila tumigil dito, aalis na raw siya agad wala na siyang hihingin pa napareact naman si Aula nang marinig ito. Ganun pa man humakbang lang si Chen Fan at nagsabing sinabi niya na rong mamamatay silang lahat, kailangan nilang magbayad sa ginawa nilang pag-provoke sa kanya. Chen Baekshun sigaw ni Theus inaamin niya rong ito ay napakalakas, ngunit mapipigilan daw ba siya nito kung gugustuhin niyang umalis. Siya raw ay kilala sa kanyang ability na pag-control sa mga shadow, at siya lang ang bukod tanging king of killers na hindi isang killer. Ganoon ba tugon ni Chen Fan sabay release ng Great Grappling Hand skill, what a waste of effort sambit ni Theus sabay tagos sa lilim ng anino, ngunit nag-release lang si Chen Fan ng kung anong skill sa area na pinagtatagwan nito. Hasambit ni Aula sa kanyang isip kapag nagpatuloy pa raw ito wala nang pagtataguan pa si Theus. Damit sambit naman ni Theus paano raw nito nalaman kung nasaan siya sabay labas ng dagger upang atakihin si Chen Fan hiniling niya raw ang bagay na ito. Come on tugon naman ni Chen Fan sabay perform ng Void, ang third stroke ng 36 forms of Apex Martial Arts. Nagblink si Theus upang ilipat ang direksyon ng kanyang atake sa likod ni Chen Fan, ngunit dumiretso lang ito sa sahig dahil sa tindi ng condensed chi na nakapalibot kay Chen Fan, at bigla na lang nawala si Theus. Hahasambit ni Chen Fan ano uulitin na naman daw ba nito ang cheap trick nito sa harap niya sa pangalawang pagkakataon sabay release ng isang teknik.
Ano ang nangyayari sambit ni Theus na ngayon ay makikitang aatake na naman mula sa likuran ni Chen Fan, nang biglang pumihit si Chen Fan upang sakalin ito. Ano sigaw ni Theus, paano raw nito nalaman kung nasaan siya, at sumagot naman si Chen Fan na ang kanyang divine sense ay nakalock-in na kay Theus sa kanyang mental world, ito ay walang mapagtatagwan kahit na gamitin pa nito ang kapangyarihan ng mga shadows. Hasambit ni Theus sumusuko na raw siya, respected Chen Baixuan umaasa raw siya na i-honor nito ang patakaran ng underworld, hayaan siya nitong bilhin pabalik ang kanyang buhay, nakahanda siyang magbayad ng 5 bilyon. 5 bilyon pangising tugon naman ni Chen Fan sabay diin hanggang sa mawalan na ng malay si Theus, kung ang pera raw ay napaka-useful bakit kailangan niya pang ma-reborn. Binitawan niya si Theus at tumungo kay Aula, nagtanong kung ito ba ay ang isa sa mga leaders ng Hong Sect na si Lady Red Aula. Oo, tugon ni Aula, Mr. Chen Baixuan, ito raw ay napakalakas, ang pinakamalakas na nakita niya, gusto niya raw itong maging master. Ngunit nagbuntong hininga lang si Chen Fan at nagsabing get lost, sabihin daw nito sa Hong Sect na nagalit siya ng mga ito, kapag ka mauulit pa ito wipe out niya na ang buong Hong Sect. Scram, sigaw ni Chen Fan sabay release ng condensed chi na siyang naging dahilan upang matamba si Aula. Damgay sambit niya sa kanyang isip, inignore daw nito ng lubos ang kanyang charm, umaasa raw siyang matututo ng leksyon ng leader ng Hong Sect sa pangyayaring ito. Kinabukasan ay kumalat na sa buong Jinling ang patungkol sa nangyaring pagpatay ni Chen Fan sa 4 experts sa isang stroke lang, kahit nga raw ang The Ghost na si Theus ay nabali ang leeg. Talaga raw palang si Chen Baixuan ay ang number 1 sa Huaxia at lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan makikitang kasama ni Chen Fan ang ina ni Qiyong. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mukhang sa timeline na ito ay hindi niya rin maiiwasan si Sususo, at nagtanong si Ontsu kung nililigawan ba ni Chen Fan ang kanyang anak na agad namang sinagot ng oo ni Chen Fan. Sinabi ni Ontsu na hindi siya papayag, at hindi naman kumibo si Chen Fan. Nagtanong si Ontsu kung hindi ba ito magtatanong sa kanya kung bakit, ngunit sumagot lang si Chen Fan na malamang mayroon daw itong sariling rason kung bakit ayaw nito, kaya wala na rong silbi ang magtanong pa. Hay, dagdag niya sa kanyang isip, narinig niya na raw ang lahat sa kanyang nakaraang buhay, kota na siya, family background, karakter, abilities, looks, ano pa raw ba ang iba? Fan, dagdag ni Ontsu, nakita niya raw itong lumaki, alam na alam niya raw ang karakter nito. Ang mga magulang nito ay napaka-outstanding, ang development ng Jinxue Group ay umaangat na ng husto ngayon, at mahihigitan na nila ang kanyang Uncle Fang, ngunit may alam daw ba ito patungkol sa kanya at sa ama ni Qiyong? Sumagot si Chen Fan na mayroon siyang kaunting alam, si Ontsu ay nagmula sa Wushao at si Uncle Fang naman ay nagmula sa Chuzhou at sila ay nagmeet sa Yanjing University. Sinabi ni Ontsu na siya ay nagmula sa Su family. Su family, patanong na tugon naman ni Chen Fan, ang ibig daw ba nitong sabihin iyong richest family na sinasabing ang pag-aari ay halos kalahati na ng Jiangnan? Sumagot si Ontsu na ang kanyang ama ay isa lamang sideline ng Su family na hindi gaanong gusto ng old master ng Su family. Magmula nung siya ay bata pa, siya ay nagsumikap na ng husto upang magbago ang paningin ng Su family sa kanya at sa kanyang family line. O, tugon ni Chen Fan, so kaya ba si Uncle Fang ang pinili nito dahil nakita nito ang kanyang potensyal? Sumagot si Ontsu na mayroon siyang dalawang choices sa harap niya at iyon ay ang ama ni Chen Fan at si Fang Mengdi. Though ang ama raw ni Chen Fan ay mas outstanding, ito ay napaka-traditional kaya magiging nakakapagod lang ang buhay niya kapag ka ito ang pinili niya. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, hindi niya raw alam ang patungkol sa parte na ito ng history. Idinagdag ni Ontsu na pinili niya si Fang Mengdi, ito ay naging isa sa ilang magnates ng Jinling na siyang nag-fulfill sa kanyang expectations. At dahil dun sa wakas nakakapaglakad na ng diretsyo ang kanyang ama, at si Qiyong ay naging favored na ng old master mula pa pagkabata. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na alam niya rong isang parte lang ang ipinapakita nito, ito ay isang strong at unscrupulous na babae. Idinagdag ni Ontsu na ganun pa man kumpara sa Su family, ang Fang Group ay napakaliit lang, at ang lahat ng kanyang expectations ay inilagak niya na kay Qiyong. Ngayon naiintindihan na raw ba nito ang ibig niyang sabihin? Oo, tugon naman ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na gusto nitong mag-rely si Qiyong sa family ng kanyang magiging asawa. Well, wala naman dong mali dun, ngunit ang kanyang ina na si Wang Xiaoyun ay sa kanyang sarili lang umaasa,
Iyon daw ay ang itinuturing niya na tunay na success. Sinabi ni Aunt Sue na ang status ng kanilang family ay nagmamatch at si Chen Fan at Kyung ay childhood sweethearts, ngunit tumayo siya at idinugtong na hindi tatanggapin ng Sue family ang sinumang mag-hold back kay Kyung at humakbang na paalis. Aunt Sue sambit ni Chen Fan at nagsabing kung sasabihin niya raw bang mayroon siyang sapat na kapangyarihan upang magbaw sa kanya ang Sue family, hahayaan daw ba siya nitong mapang-asawa si Kyung. Ngunit sumagot lang si Aunt Sue na hindi magkakaroon ng ganoong kapangyarihan si Chen Fan at lumabas na. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, inilagak na ni Sususo ang lahat ng kanyang expectations kay Kyung at umaasang ito ay maging isang malaking puno. Ayaw nito sa kanya dahil ayaw nitong mahila niya lang pababa si Kyung. Well, too bad, at hindi raw nito nakikita ang kanyang abilities gamit ang mga mortal na matang mayroon ito. Ilang sandali pa ay mayroong dumating, ito pala ay si Kyung. Nagtanong kung pumunta ba rito ang kanyang ina. Oo, tugon ni Chen Fan. Nagtanong si Kyung kung sinabi ba nitong paghihiwalayin sila nito, at sumagot naman si Chen Fan na sinabi niyang hindi niya ito bibitawan. Napabuntong hininga si Kyung at nagtanong kung sinabi na ba ng kanyang ina ang patungkol sa Sue family. Inilapat ni Chen Fan ang kanyang kamay sa kamay ni Kyung at nagsabing wag itong mag-alala, ang Sue family ay hindi magiging burden sa kanya. Ipaglalaban niya ito at susuportahan kung ano ang gusto nito. Kung ang pipiliin man nito ay ang Fang family o ang Sue family, hindi niya ito pipigilan. Hay, sambit naman ni Kyung sa kanyang isip, alam niya rong kino-console lang siya ni Chen Fan. Kung ganun, Fan, magpakasal na raw sila na siya namang ikinagulantang ng ating bida. Idinagdag ni Kyung na naiintindihan niya raw ng lubos ang kanyang ina kapag may bagay itong napagdesisyonan, hindi na magbabago ang isip nito. Palagi raw nitong itinutulak ang kanyang ama, at noon pa man ay namumuhay na siya ng naaayon sa plano ng kanyang ina, wala na siyang ibang ginawa kundi ang sundin ito. Kaya Fan, magpakasal daw sila at magpa-register na muna, upang kahit na ano pang gawin na pagtutol nito wala na itong magagawa. Ito lang daw ang tanging paraan. Hasambit ni Chen Fan, hindi pa nga raw sila nagkaroon ng maayos na date, ngunit sumagot lang si Kyung na magpakasal na muna sila saka na sila mag-date. Bakit, tanong ni Kyung, hindi raw ba siya nito gusto? Gusto, tugon ni Chen Fan. Kung ganun, dugtong naman ni Kyung, pakakasalan daw ba siya nito, at napakontemplate si Chen Fan. Sinabi ni Kyung na nangako ito sa kanya na pakakasalan siya nito nung sila ay mga bata pa, ano, hindi na raw ba nito naaalala? Napatingin si Chen Fan sa mga mata ni Kyung, napasabi sa kanyang isip na sa kanyang nakaraang buhay isinuko niya si Kyung. Alright, sambit niya, napangiti si Kyung at agad na hinila si Chen Fan. Pumunta na raw sila sa Civil Affairs Bureau ngayon din. Sumagot si Chen Fan na ngunit wala raw silang mga identity cards at mga census documents. Ngunit sinabi lang ni Kyung na ayos lang yun, may tatawagan lang siya. Ilang sandali pa ay dumating na si Yao Yao at tinanong si Kyung kung talaga bang pakakasalan nito si Chen Fan. Of course, tugon ni Kyung sabay yugyog kay Yao Yao kung itinuturing pa rin siya nito bilang best friend, tulungan siya nito patungkol sa isang bagay. Pakiusapan daw nito ang kanyang uncle na nagtatrabaho sa Civil Affairs Bureau na isettle ang patungkol sa kanila ni Chen Fan. Hay, sambit ni Yao Yao at lumipat ang eksena sa Civil Affairs Bureau kung saan na-register na si Chen Fan at Kyung bilang mag-asawa, at nag-pose para sa isang picture. Sa labas ay napatingin sa dalawa si Yao Yao sabay snatch at tingin sa marriage certificate na hawak ni Kyung, at just like that, ang number 1 grandmaster ng Hotsia na si Chen Baekchuan at Fang Kyung ay kasal na sa papel, at ang bukod tanging witness lang ay si Zhong Yao Yao. Sinabi ni Kyung na mayroon pa siyang gagawin kaya mauuna na siya, sabay halik kay Chen Fan sa pisngi na siyang nagpa-flinch kay Yao Yao, tumalikod, aalis na raw siya, hindi niya na ito kaya. Nagpaalam na rin si Kyung at lumipat ang eksena sa residence ng Fang family. Nagtanong si Aunt Sue kung saan nanggaling si Kyung, bakit late na itong umuwi. Sumagot si Kyung na siya raw ay, ano, sigaw ni Aunt Sue, nakikipag-date pa rin daw ba ito sa punk na yun hanggang ngayon? Sumagot si Kyung na hindi sila nag-date, kasal na sila, na siya namang labis na ikinabigla ni Aunt Sue. Sinabi ni Kyung na magmula ngayon husband niya na si Chen Fan at son-in-law na ito ng kanyang ina. Wala na raw itong magagawa pa, pumayag man ito o hindi, sabay lapag ng marriage certificate sa mesa at umalis na siya. Kinuha ni Aunt Sue ang marriage certificate, binuksan, at agad na tinawagan ang ama ni Kyung na si Fang Mengdi.
Hello dear, tugon nito. Ano raw ang sadya nito, gabing-gabi na. Ngunit sumigaw lang si Aunt Sue na wala raw siyang pake kung nasaan ito ngayon at sa kung kaninong puto na kama ang hinihigan nito ngayon. Pumunta daw ito rito ngayon din sabay hagis sa phone. Nagbihis si Mr. Fang, anong problema, tanong ng isang babae gabing-gabi na raw pinapauwi daw ba ito ng babaeng yun. Ngunit sumagot lang si Mr. Fang na mukhang mayroon dong nangyari sa bahay, matulog na raw ito, babalik na lang siya rito mga ilang araw mula ngayon. Hasambit naman ng babae sa kanyang isip, matagal-tagal na raw silang magkasama ni Fang Mengdi, ngunit sa tuwing tumatawag ang babaeng yun agad-agad itong nagra-rush. Sa loob ng kotse naman napatanong si Mr. Fang sa kanyang isip kung ano ang nangyayari, ngayon lang daw naging ganito ka-frantic ang boses ni Sue. Pagdating niya sa bahay ay agad niyang tinanong si Aunt Sue kung ano ang nangyari, at napatanong kung ano itong nasa mesa. Tiningnan niya ito. Ano, si Kyong at Chen Fan ay kasal na, tingnan mo kung ano ang ginawa ng pinakamamahal mong anak. Sambit naman ni Aunt Sue, nagpa-register daw ito sa marriage nila ni Chen Fan sa araw na ito. At tugon naman ni Mr. Fang, actually ang Chen Fan daw na ito ay hindi na masama, ang kanilang status ay nagmamatch. Since si Wang Xiaoyun na ang may hawak sa Jinxiu Group ngayon ang biglang hinampas ni Aunt Sue ang mesa, pasigaw na nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito. Wala raw siyang pake sa background ni Chen Fan since kinuha ng anak ni Wang Xiaoyun ang anak niya, kailangan nitong magpaliwanag sa kanya. Biglang lumabas si Kyong at sinabihan ang kanyang ama at ina na wag mag-away, sa tingin niya raw si Chen Fan ang the best. Hasambit ni Mr. Fan habang tinatitigan ang picture, bakit daw ba medyo pamilyar ang batang ito? Siyempre, tugon naman ni Aunt Sue, kinarga niya raw ito ng bata pa, kaya paanong hindi magiging pamilyar? Naalala ko na sambit ni Mr. Fang. Fang Mengdi, saad naman ni Aunt Yun, kausapin daw nito ang kanyang anak, bakit puro basura lang ang isinasambit nito? Ngunit sumagot lang si Mr. Fang na naaalala niya na ang mukhang ito. Ilang buwan na ang nakararaan sa isang banquet si Song Bingsheng, ang director ng Song Group, ipinakita nito sa kanya ang litrato ni Chen Fan. Hapagtataka naman ng dalawa at bakit naman daw mayroong litrato ni Chen Fan si Mr. Song. Sumagot si Mr. Fang na sinabi ni Director Song sa kanya na ang nasa litrato ay si Master Chen. Anong Master Chen, sabat naman ni Aunt Sue, ang ibig daw ba nitong sabihin ay ang Master Chen ng Jiangbei? Nagtanong si Kyong kung ang ibig ba nitong sabihin si Chen Fan ay si Master Chen, nung di sambit ni Aunt Sue, hindi raw ba kaya nalasing lang ito nung araw na iyon kaya mali ang pagkakaalala nito? Sumagot si Mr. Fang na oo, marami-rami raw siyang nainom nung araw na iyon kaya hindi siya gaanong sigurado, maaaring na mali niya raw ang litrato, ngunit hindi niya raw mapagkakamalian ang pangalan nito. Sinabi raw sa kanya ni Song Bingsheng na ang tunay na pangalan ni Master Chen ay Chen Fan, at ito ay isang teenager na nagmula sa Chuzhou ng Jiangbei. Sige, isipin daw nito, si Chen Fan ay under 20 years old na nagmula sa Chuzhou, member ng Chen family ng Jinling. Kamukhang kamukha nito si Master Chen, makakahanap pa raw ba ito ng ibang tao na mayroong ganoong profile bukod kay Chen Fan? Ano, si Fan ay ang Master Chen ng Jiangbei? Sambit ni Kyong ang Master Chen na nag-wipe out sa Shen family. Paano yun naging posible? Gulat na sambit naman ni Aunt Sue, sa kanyang isip ang Chen Fan na nilolockdown niya ay ang Master Chen na tinitingala ng mga bosses ng Jiangbei? At sinabi ni Kyong na no wonder na nung tinanong niya si Chen Fan kung sino si Master Chen sumagot itong siya ay si Master Chen, ang akala niya raw nun nagbibiro lang ito. Idinagdag ni Mr. Fang na natatakot daw siya na si Chen Fan ang dahilan kung bakit nakuha na ngayon ni Wang Xiaoyun ang posisyon sa Chen Group, at kung bakit napakabilis ng naging development ng Chen family sa nagdaang mga buwan. Bukod pa dun, sinabi rin sa kanya ni Song Bingsheng na si Chen Fan ay mayroong military background, at ito ay highly regard doon. Naalala ni Aunt Sue ang sinabi ni Chen Fan kanina kung maniniwala ba siya kapag sinabi nitong mayroon itong kakayahang ipabaw sa harap niya ang Su family. Napatanong sa kanyang isip kung talaga bang siya ay nagkamali. Makikita namang natuwa si Kyong sa kanyang natuklasan patungkol kay Chen Fan. Dear, sambit ni Mr. Fang, ang judgment daw nito sa pagkakataong ito ay mali, ang kanilang anak ay matalino. Nalaman nito agad sa isang tingin lang na si Chen Fan ay hindi isang ordinaryong tao. Nagtanong si Kyong sa kanyang ina kung may objections pa rin ba ito ngayon. Napa-contemplate si Aunt Sue. Sige, sambit niya, hindi na raw siya tatutol na may kasal ito kay Chen Fan. Really, patanong na tugon naman ni Kyong.
Anyway, dagdag ni Onsu, ito raw ay napakabata pa, napaka-rush ng naging desisyon nitong i-register ang marriage nila ni Chen Fan. Sa tingin daw ba talaga nito madali lang silang may kakasal ng opisyal nang hindi nagkakaroon ng meeting ang parents ng dalawang panig. Well, kalimutan na lang daw nito ang patungkol sa iba. Ano ang marriage certificate na ito ni wala nga raw itong census, paano niya ito nakuha? Ano, sigaw pa ni Onsu, humingi raw ba ito ng favor sa uncle ni Yao Yao? Mom, sambit ni Kyung. Anyway, dagdag ni Onsu, kailangan daw muna nilang i-meet ang parents ni Chen Fan upang i-discuss ang detalye ng ganap ng ma-engage ang mga ito. Nung di baling naman ni Onsu kay Mr. Fang, contact daw nito si Chen Kexing at Wang Xiaoyun bukas. Magdadaos muna sila ng engagement banquet at patungkol sa kasal, saka na lang daw nila pag-usapan ang patungkol sa bagay na yon. Sure thing dear, tugon naman ni Mr. Fang. Tumingin si Onsu kay Kyung at bumaling sa marriage certificate na nasa mesa, pinulot, sinabihan si Kyung na bumalik na sa kanyang kwarto, siya na ang hahawak sa bagay na ito. Sa tingin daw ba talaga nito illegal ang marriage certificate na ito, considering ang paraan kung papaano nila ito nakuha? Ito raw ay hindi recognized, ngunit wag itong mag-alala, siya na raw ang tatapos sa mga necessary na paperworks at nagpasalamat naman agad si Kyung. Umakyat na si Kyung, at napabuntong hininga naman si Onsu. Anong problema, tanong ni Mr. Fang? Sa tingin niya raw si Chen Fan ay excellent. Ano, hindi pa rin daw ba ito nakapasa sa standards ni Onsu? Sumagot si Onsu na hindi ganoon, sa katunayan ito raw ay nag-exceed sa kanyang expectations. So much na halos ni hindi na siya makapaniwala at tinanong si Mr. Fang kung alam ba nito ang ginawa ng batang yun upang maging master of Jiangbei. Makes sense, tugon ni Mr. Fang at idinagdag ni Onsu na well, putting that aside, sa ginawa pa lang daw nito na pag-wipe out sa Shen family upang ma-takeover ang Dongshan Terraces. Pinatay nito ang lahat ng mga members ng Shen family at sinunog pa nito ang Shen family mansion na siya namang labis na ikinagulat ni Mr. Fang. Mukhang ngayon niya lang nalaman ang patungkol dito. Idinagdag ni Onsu na hindi niya raw alam, ngunit kakaunti lang daw ang alam nila patungkol sa son-in-law nila na ito. Nag-aalala daw siya. Inilapat ni Mr. Fang ang kanyang kamay sa balikat ni Onsu, wag daw itong masyadong mag-isip dahil kahit na hindi pa nila gaanong maintindihan si Chen Fan, kilalang kilala naman daw nila si Chen Kexing at Wang Xiaoyun. Sila ay kanilang mga old classmates, old friends, at kilala na nila ang isa't isa sa loob ng mahigit 20 taon, kaya sa tingin niya raw ang karakter ni Chen Fan ay hindi magiging masama considering ang characters ng mga yon. Makes sense, sambit naman ni Onsu nang biglang may naalala si Mr. Fang. Anong problema, tanong ni Onsu. Hi, sambit ni Mr. Tang, muntik niya na wrong makalimutan. Na-meet niya raw pala ang old master doon sa wushu. Gusto nitong i-introduce si Kyung sa isang young man at naka-oo na siya. Nagtanong si Onsu kung bakit ngayon lang nito sinabi, at nagtanong naman si Mr. Fang kung ano ang gagawin nila. Nag-isip naman saglit si Onsu at nagsabing pumunta raw sila doon sa headmaster. Kahit na ma-engage pa raw nila si Kyung at Chen Fan, kakailanganin pa rin daw nila ang approval ng old master at kailangan itong daluhan ng ilang mga members ng Su family. Ilang araw mula ngayon ay idadaos daw ang birthday dinner ng old master. Pupunta sila doon at ipapaalam ang patungkol sa bagay na ito, sana lang pumayag ito. Sinabi ni Mr. Fang na maaari naman sigurong konsila niya na lang yung i-introduce ng old master kay Kyung, hindi raw ba? Ngunit sinabi ni Onsu na wag sasama raw ang tingin nun sa kanila. Sinabi ni Mr. Fang na ano raw ba kaya kung dalhin na lang nila si Chen Fan doon. Tiyak na maiintindihan daw ito ng old master kahit na hindi na sila magsalita pa. Sa loob ng kanyang silid ay napasabi naman si Kyung sa kanyang isip na napakaraming nangyari sa araw na ito. Date, pag-register sa kanilang marriage, Master Chen. No wonder na nakapasok daw si Chen Fan sa Jinling University kahit na hindi ito nag-take ng high school exam. No wonder na ang attitude ni Yifei sa harap nito ay bigla na lang nagbago. Yung gulo na nangyari doon sa loob ng Qingteng Club noon sila yun na naglalaban, hindi raw ba paano sila nag-reconcile. No wonder, ngunit 6 years ago, definitely si Chen Fan daw ay isa lamang ordinaryong tao. Hay, matutulog na lang daw muna siya, tatanungin niya na lang patungkol dito si Chen Fan bukas. Titingnan niya raw kung papaano ito magpapaliwanag.